Mabilis pa sa alas 4 mga kababayan na nag-release si Inday ng komento tungkol sa pag-aresto sana kay Pacquiao. Tungkol kay Pacquiao po, matik na. Yan niya, Mr. Maravillas. Kumusta naman doon sa issue ng WPS? No comment pa rin. Yung mag-ama po, una yung tatay, si Maudigs, matik po, hindi na nahiya. Sinabi pa ni Maudigs na paglabag sa constitutional rights. Pero nung panahon niya, ang order niya sa police, doon sa mga suspects, wala mga warrant of arrest pa, suspects pa lang, wala pang kaso, shoot first. You see, ayan si Maudigs, I strongly condemn the use of excessive force and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Quiboloy. Pagdating po doon sa sa mga suspect sa droga, ito po, I don't care about human rights. Duterte says urging cops to shoot first. Kita ninyo mga kababayan, double standard po. Iyang-iya naman kami sa inyo na mag-ama. Pagkatapos pagdating dito kay Pacquiao, pandadahas na agad yung sinasabi ninyo. So ito po mga kababayan yung pahayag ni Inday. Unahin muna natin ito kasi yung kay Maudigs po, nabasa na natin ito. Pero ulitin natin ngayon. Sabi niya, kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Quiboloy kahapon na sanhi ng questionabling pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Paano hindi magpadala doon ng 100 SAF? Unang-una, napakalawak ng compound ni Pacquiao. Hindi kakayanin kung 10 lang. At alam ng ating kapulisan, armado si Pacquiao. Saka marami siyang mga supporters na I think natipan po. May tao siguro si Pacquiao sa PNP. Nalulusobin kaya nakita ninyo, matao po doon. Nakanda na humarang. So may nagtip. So yung puwersa po ng Special Action Force, tama lang po. It is necessary. Hindi man po ordinaryong tao si Pacquiao. Tapos automatic kayong magkondina kasi pandadahas. Yung karahasan na ginagawa sa atin ng China, yung Chinese aggression, no comment pa rin kayo. You see? Kaya walang maniwala sa inyo po. Ang naniwala sa inyo, kayo-kayo na lang. Sa ating pagpapairan ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga sibilyan at malagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Bakit kasi hindi ninyo kumbinsihin si Pacquiao na sumurrender na lang? Wala man lang kayong magamang statement. Lahat kayo na mga nasa kampo ni Pacquiao, kung may malasakit kayo kay Pacquiao sa kaligtasan niya, sumurrender siya. Dapat ganon ang inyong panawagan. Hindi sa gobyerno ang panawagan. Panawagan dapat naka-address kay Pacquiao. Naharapin niya ang kanyang kaso para malinis niya yung kanyang pangalan. Kumbaga hindi siya guilty. Wala siyang kasalanan. Dapat ganon ang matinong public official. Automatic kayong nagkukundina sa ating mga authorities. May obligasyon yung ating mga authorities na enforce yung warrant of arrest. May order sa kanila. Yung husgado, naintindihan ninyo. Alangan man hindi ito pa rin ng ating mga authorities yung kanilang trabaho. So masyado kayong mali. Mali yung posisyon ninyo sa mga bagay-bagay. Kung may malasakit kayo kay Pacquiao, encourage ninyo, kumbinsin ninyo siya, sumuko sa mga authorities, lalo kayo public official. Tama po, mga kababayan? Public official ka, ikaw pa yung ikaw pa yung nag-encourage na i-defy yung batas, labagin yung batas. Huwag din sana nating kalimutan na ang pangdarahas sa ating mga mamamayan ay paglalapastangan sa ating demokrasya
sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Nabanggit ninyo yung respeto. Mayroon kayo nun, pamilya ninyo, mayroon nun. Mismong yung Pangulong Bongbong Marcos, di ninyo nire-respeto. Pinagmumura ng tatay ninyo. Tapos, sa rally, kung saan pinagmumura ang ating Pangulo, nandun kayo. Tapos, may lakas kayo ng loob magsalita. Yabdagal, sabi ninyo, respeto, kapayapaan, kaayusan at kapayapaan ng ating bansa. Pero yung tatay ninyo, dinidestabilize yung ating administrasyon. Anong klaseng mga tao kayo? Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawin nyo at ang buong sambayanang Pilipino at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Syukran. Sabi ni Inday, hindi ka man yan pakikinggan ng ating mga mamamayang Pilipinong mahinahon. Kasi kayo po, mahilig kayo sa gano'n, Di ba? Mainitin ang ulo, katotohanan at hustisya. Yung mga victims ng tatay po ninyo sa war on drugs, yun ang nagsisigaw ng hustisya. Ngayon nga iniimbestigahan ng Congress. At yung kaso, kasama kayo sa ICC, ayaw man ninyong harapin. Nagagalit kayo pag nababanggit ang ICC. Kaya sabi po rito ng Impact Leadership, hipokrita. Yan hipokrita daw. Sabi ng Impact Leadership Vice President Sara Duterte on the questionable display of excessive force and authority in executing the arrest warrant versus fugitive Apollo Kibuloy. Pugante, ang pagdaraha sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Tapos, dito sa West Philippine Sea issue, Vice President Sara Duterte on the continued Chinese aggression in the West Philippine Sea, no comment. Hindi ito pandarahas? Bakit dito no comment ka? Pangdarahas ito, Chinese aggression. Pagkatapos, pag dito kay Pacquiao, paglapastangan na sa demokrasya, ito hindi paglapastangan sa atin, sa sovereignty ng ating bansa. Bakit no comment? Napakalaking comment, no comment. Yan ang tanong natin. Sagot, Inday. Pagdating sa pang-abuso ng China, panglalapastanganan sa ating mga sundalo at sa ating mga mangingisda, lagi kayong no comment. Pagdating kay Pacquiao, mabilis pa kayo sa kidlat na may comment tulad ng tatay ninyo. Lagi kayong may sinasabi. May yaya nga kayo sa balat ninyo. Ito yung statement ng tatay. Sabi niya, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Nya saan man po isi-serve yung warrant of arrest? Siyempre, kung saan siya nagtatago. Tama? Unang-una, pastor siya. Pinili niya na magtago dyan sa place of worship. Siyempre, doon siya pupunta ng ating mga authorities. Gusto mo, pataguin mo sa bahay mo para yung operation ng mga authorities doon sa bahay mo. Anyway, administrator ka na ng property. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with the individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Lakas ng loob po ninyo, you have the gall na questionin ng ganon, mag-question ng ganon. Inang panahon po ninyo, wala pang kaso, walang warrant of arrest, pero yung order ninyo, napakalinaw. December 3, 2020, I don't care about human rights. Duterte says urging cops to shoot first.
May order ngayon na shoot first diyan sa sa pinagtataguan ni Pacquiao. Di ba wala? So pag kayo ang nasa poder, okay yung order na kill, shoot first. Buti pa nga ito po, wala kayong narinig na putukan kahit napakarami yung mga pulis at tinarang sila. May narinig kayong putukan. At si Pacquiao, akusado na, may warrant of arrest at alam ng mga authorities armado. At saka, paano mapoprobe na hindi siya guilty beyond reasonable doubt na sinasabi ninyo? Iayaw man niyang sumuko para harapin sa husgado. Pero sabi niya noon, i-file yung kaso. Wag sa Senado, wag sa Kongreso. Nang final yung kaso sa korte, nagtago na. Pareho kayo po. Bali-baliktad yung mga pinagsasabi. Tapos sabi niya, will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Nagsalita yung walang violation ng constitutional rights ng mga suspected drug users. Based sa report ng mga authorities, hindi lang pala 20,000, umabot ng 27,000. Kumusta naman yung constitutional rights ng mga namatay na umabot ng 27,000 at sila ay mga ordinary citizen, may mga bata, yung iniimbestigan ngayon sa Kongreso. Kaya sabi ng Impact Leadership, Verdugo inalmahan ang paggamit ng excessive and unnecessary force laban sa pugante. Matindi po yung pagkasulat ng balita. Verdugo inalmahan yung paggamit ng unnecessary excessive force sa pugante. Former President Rodrigo Duterte strongly condemns the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for fugitive Apollo Kibuloy, who is facing charges of sexual abuse. Mabibigat po yung kaso, sexual abuse and qualified trafficking. During his term, Duterte was criticized for his shoot-to-kill order against suspected drug offenders and even quarantine violators. O kita mo na. In a recent House Committee on Human Rights investigation into the Duterte administration's bloody war on drugs, it was revealed that the 20,322 drug suspects were killed from July 1, 2016 to November 27, 2017 alone. So, kumusta naman po yung human rights, constitutional and human rights ng mga ordinaryong taong ito? Not proven guilty in court, pero sentensyado, ang sentensya niya, death penalty. Ayan po, kinokondina niya. Pero shoot them dead ang order niya. Para saan itong order niyang shoot them dead? Ayan po, Rodrigo Duterte President ordering the police, military, and barangay officials to kill quarantine violators April 1, 2020. Para quarantine violators, gusto nang ipapatay? Ganon katindi. Ito po yung video ng pag-serve yata to ng warrant of arrest. Sila yung nagrarally dyan, humaharang sila. May nakita kayo dyan na violenting enforcement. Yung isang compound niya, Mr. Maravillas, yung bakod na yero, sinira ng pulis. Siyempre, sirain yon kasi ayaw nilang papasukin. Dinedelay nila, mga kababayan, yung pagpasok ng mga authorities para siguro makatakas kung nandun, mga kababayan, si Pacquiao. May nagtip siguro
Kasi kung wala, bakit early in the morning, 4 o'clock, matao doon, nakaharang na? So, ibig sabihin, may nagtimbre, may nagoda siguro, may tao si Pacquiao sa PNP, may sympathizer siguro. You see? So, yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.